Tapos ngayon, eto, pakinggan natin itong paliwanag ni Professor Malutikia kasi po parang tama yung analysis na hugas kamay na ngayon itong si Martin Romualdez sa kanyang mga pinagsasabi. Ito, panuorin natin to. Kung susumahin natin lahat, para bang pag-amin nyo na meron ngang katiwalian na nangyayari doon sa kanilang pagbabudget sa mga nakalipas na national budget po natin? Oo, Admar. Talagang sinasabi na niya na nagkaroon ng problema, pero naghugas kamay siya at hindi siya ang kasama, hindi siya ang mastermind. Tinuon niya kay Senator Chis Escudero at saka kay Congressman Saldico. Yun namang si Saldico, chairman lang yun ng appropriations eh. Kaya medyo yung umpisa okay, maganda, hinihintay ng tao ano ang magiging katapusan. Yung dulo, parang itinuon niya dun sa iba at siya'y malinis, no? Ang sabi pa nga niya, ilalabas niya yung affidavit na sinabit niya. Hinihintay ko yung itong araw na ito pero wala akong nakikita. Sinabi rin niya na ilalabas na yung listahan ng proyekto niya dahil hindi nag-benefit ang kanyang distrito. Alam mo, dun sa una namin pag-aaral, sinabi namin doon na merong 66 contractors in his district in Leyte province alone. Sa daming ganong kontratista, di madaming ganong proyekto, at dahil maraming ganong proyekto, maraming pondong nabigay. Kaya hinihintay ko yung sinabi niya na ipapublic niya pero wala pa na nangyayari doon, no? At saka ine-expect ko bilang ikaw ang ama ng House of Representatives that you take full responsibility for what happened. Dinistinguish niya kasi ang implementation, ang command responsibility as being Common sense lang ang ibig sabihin ni Malutikia. Para bang, bakit ka ngayon parang hugas kamay ka, Martin Romualdez, na dito mo talaga masasabi na ikaw may pangarap kang tumakbong presidente ng Pilipinas. Alam naman yan ng surroundings mo, ng mga nakapalibot sa iyo, ng mga kaalyado mo, mga congressman. No. Una nang sinabi ni BP Sara na ikaw nangarap kang maging presidente. Ay una pa yung sinabi ni former President Duterte na ikaw may pangarap kang maging presidente. Yan ba ang gusto ninyo? Jamagno, ito ba yung gusto mong maging presidente? Mga loyalista, ito ba yung gusto ninyong sumunod kay BBM? Ito, si Martin Romualdez na maging presidente? Na hugas kamay siya dito sa nangyaring flood control anomaly? 'Di ba? Dapat ikaw leader ka because you are the speaker of the house. Leader ka ng house. Wala ka man lang ginawa. Hinayaan mo na nagkaroon ng korupsyon. Hindi ka kagaya ni former President Duterte na I will take full responsibility dito sa war on drugs. Ikaw, leader ka, nangarap ka ng presidente, tapos nagka-problema yung liderato mo, may mga nangyaring korupsyon, tapos sasabihin mo, hugas kamay ka, si executive yan Ibiblame mo ngayon si BBM? Harapin mo, Martin Romualdez, if you are a true leader, kung ikaw gusto kang tumakbong presidente sa Pilipinas, patunayan mo sa buong bansa ng Pilipinas na ikaw po ay leader. Harapin mo itong problemang ito. Huwag kang hugas kamay na hindi ako dyan. Dapat you have to explain to the Filipino people how is it flowing? How is it happening? Why is it happening? Bakit nakalusot itong corruption na ito? Kasi kung hindi ka makapag-explain dyan, magdududa talaga ang taong bayan, nakasabwat ka dyan. Di ba? Yun lang ang analysis ko dyan. Hindi po pwede na ikaw
maghugas kamay ka lang dyan. Kaya nga ikaw, binoto ka bilang isang House Speaker dyan para maganda yung daloy, galaw ng pagiging House Speaker mo. Ngayon na nagka-problema, iiwas ka? Maghugas kamay ka? Magtuturo ka dito sa sa presidente? Sa executive? What kind of leader are you? Diba? Yan lang ang tanong, what kind of leader are you? And you are nangangarap na maging presidente ng Pilipinas? Yaks! Ew! Sabi ng anak ko, you are stinky. Executive. Mali doon. Kasi meron rin command responsibility ang pinuno ng lehislatura. Both ang Speaker at ang Senate President. Opo. So, kayo po ay hindi naniniwala dito sa kanyang sinabi rito. I-quote ko lang siya ha. Sabi niya, no speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches. Martin Romualdez? Hindi mo makokontrol ang committee? Pero nakokontrol mong sabihin o sabihan ang mga congressman na gipitin si VP Sara? Yang impeachment na yan, walang ibang pinagbibintangan dyan, ikaw According sa taong bayan, it's not me according sa taong bayan, ikaw ang mastermind po dyan sa script na impeachment complaint dyan kay VP Sara, impeachment trial dyan kay VP Sara, ikaw. Diba? Kasi takot kayo kay VP Sara And government agencies. Sabi pa kasi niya sa una pang mapahayag, but the House is not one person. It is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, institutional process. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Yun nga, no speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. Alam mo, Admar, yung sinabi niya na no one person can control, tama naman siguro yon kasi ang legislative body is collegial. The decisions will have to be made in plenary. Pero yung sinabi niyang wala siyang control sa 85 standing committees, sa chairperson, sa madidiscuss sa plenary, sa anong uunang papasok dyan sa rules, yan ay call ng speaker. Kung meron siyang gustong diinan, kung meron siyang gustong committee na mag-take responsibility on a given issue, o kung may gusto siyang committee na o gusto ko ito, ilabas nyo kaagad na ganito ang linyahan. Yan ay sa ika-20th Congress na tayo. Since 1987, napakalaki ng role ng speaker. In fact, kung maliit ang role ng speaker, dapat wala siya sa line of succession. Pero nasa succession siya, and it tells to everyone how important the role is. He might just be fourth in the line of succession, but truth and in fact, ang speaker, lalo na sa deliberative democracy, ay ninumbrahan niya ng Pangulo. Nakita naman natin nung pagkatapos ng eleksyon, ang dapat naging speaker ay si kinatawan Gloria Macapagal Arroyo, pero dahil nag-express itong si Speaker Martin Romualdez ng interes at dahil magpinsan nga, nag-give way si former Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Anong ginawa niya? Just to show how powerful he is. Nung nakita niyang may pagpupulong-pulong ang ilang kongresista sa South Korea, hindi ba inalis niya si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo? Hindi ba siya ang may pagpili ng kung sino magiging chairman ng appropriation, chairman ng accounts? Yun ay very important committees. Kung sino ang members ng House of Representatives sa Commission on Appointment. So hindi utility lang ang speaker.
ang speaker ay sinusunod ng 345 members. So, mali yung characterization na ginawa niya. Siguro kaya niya yan ginawa dahil nga pinapakita niya na wala akong kinalaman dyan sa nangyari sa budget. Again, ang power of the purse is with the House of Representatives. So, imposibleng hindi alam niya yan, imposibleng hindi niya unutusan si Congressman Ko, at imposible na hindi niya rin alam ang small committee. Kaya nga ako sabi ko doon sa isa kong kausap kanina na dating politiko, sana naghayag na siya ng ano yung kinalaman niya, ilinabas niya ang small committee, no? At sinabi niya, oo, nagkamali kami dun sa paglalagay, at least yung realignment ng foreign assisted projects into unprogrammed appropriations, o yung paggalaw sa budget ng PhilHealth, hindi lang naman isang beses nandyan ang Maharlika Fund, nandyan ang PhilHealth, nandyan ang PDIC, maraming instances, at lahat yan lumalabas at nasasabing tama ang taong bayan dito sa ginagawang oral argument sa Supreme Court. Opo, at doon din sa kanyang pahayag, itinuro din niya itong sa executive. Kasi sabi pa nga niya dito, that is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. So, sabi pa niya dito, so if the allegation that there was systematic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Pero kung iko-connecta natin doon sa mga sa oral arguments sa Supreme Court kahapon, yung mga main project na inilipat doon sa yung mga unprogram na mga project nilipat sa program, yung mga nasa program nilipat doon sa di ba nasa Congress yung kapangyarihan na noon, bakit ganun ang nangyari? Oo, tama ka doon. Kasi ang Kongreso, ang power of the purse, ang hindi nila pwedeng taasan ang sinasubmit sa National Expenditure Program. Yun yung budget ng presidente. Ang pwede nilang gawin is to realign. Wala namang batas na nagsasabi bawal mong galawin ang foreign assisted projects patungo sa program. Well, nagsasabing ganon. By tradition, sinasabi nila, yan standby lang. Pero magugulat ka, yung standby based on revenue collection ng bansa, doon lang mapopondohan ang program. Ang katakataka, bakit napondohan, di ba? Kahit nga yung for later release, wala namang policy dyan ginawa lamang yan nung huling administrasyon. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ng impasse sa budget, I think that was 2019. So nagkaroon ng for later release. Yun yung impoundment ng budget. Medyo technical. Pero ang kasagutan dun sa iyong tanong, hindi mo mahuhugas kamay na hindi mo alam ang nangyari sa budget. Kasi every step of the way, naandyan ka. In fact, kung titingnan mo yung valedictory niya at the end of every session, parating niyang ina-upload ang members ng House. Yan nga ang argumento dyan di ba? Kung iisipin mo talaga, siya sana yung unang nakaharang dyan sa flood control anomaly, o bago nangyari yung nakawan sa flood control, siya sana ang unang taong maharang niya ito mga korupsyon na ito. House Speaker siya 'Di ba? Isa 'yan sa mga duty mo na binoto ka ng taong bayan, hinalal ka at inappoint ka ng mga members mo to be the House Speaker. Isa 'yan sa mga trabaho mo na bantayan itong korupsyon na posibleng mangyari. Pero hinayaan mo. O